Good morning mga bash. So nag-check ako ng stock namin dito. Sana all may groceryhan. Nag-check ako kung ano yung mga dadalhin namin sa aming gala for today's video. Ang sabi ni housemate, dire man gud ng peskot ini, peskot man gud gani. Sige tag-arrange ikaw pod mura kagi. Dire man gud nang imong mga peskot nakabutang sa muka ni Moy. Ako susubit sa susubit only for me? Hindi tag-isa lang ang bilhin ay dalhin kasi hindi daw siya makakain na nito. Daming arte sa buhay dami niyang binili tapos ang ending ako na naman nagkakain. So ayan, kasi nagano siya, hindi na naman tinatanggap ng tiyan niya. So isa lang. Tapos, nagdadala din ako nitong gosh chani. Itong bread is 5 daw. 1, 2, 3, 4, 5. Ahmed! So, good morning mga bash. Actually, hindi na siya morning afternoon na. So, as you can see, tanghali na. Pero yung base nyo, mukha pa rin, dugyot. So, mga bash, I am preparing. Naghanap ako ng pagkain dito sa grocery namin. Hoy! May grocery! Hindi mga besh, naghanap ako ng mga pagkain na dadalhin namin sa aming gala. So, I need, ito, napkin. Kasi, I'm very sure talaga re-reglahin ako dun. Tapos, 5 bread. Yung bread na, ganyan lang yung bread na kinakain ng housemate ko. So, kung mapapansin nyo, ang daming dyan, hindi mo malaman. Ayan, tupiin ko kasi naglaba na naman ako. So, gaya ng sabi ni housemate, kung hindi daw ako maglalaba, hindi din daw ako magtutupi. So, mga 1 buwan na yan, tupiin na yan. Tapos yung mga galon na yan, kasi takot kaming masalanta, kailangan lagi kaming may stock na galon. Ay, Diyos ko, marimar, ang gulo ng kwarto na to. Ito kasi yung ginawa na lang stock room ba. Pero ayan, tupiin ko, kung pansinin nyo, problema nyo na yan. Hindi ko na problema yun. So, ito, kukuha lang ako ng mga wait lang. Dito ko ilalagay yung grocery ko. Ayan sa mga boss. Ilan na ba yung bread natin? 4, 5, tapos isang med. Saan na ba yun? Green tea mga besh. Snack. Kapoy, magligpit mga besh. Ay, siguro naisip niyo bakit ang dami kong dala? Bakit ang dami naming dala? Nabibili naman yan doon. Meron namang bigas doon. Meron namang yung bread, hindi ko alam, no? I mean, meron naman kasi mahal. Actually, lahat ng piniprepare ko, meron yan doon sa pupuntahan namin. Kaso, kaya kami nagdala na lang din ng bigas mga bes. Dahil ang dami naming bigas dito sa bahay. At saka magsasakyan naman kami. So, parang hindi na din kami bibili pagdating doon. Kasi nga marami naman kami stock dito sa bahay. Kasi may grocery kami. Hoy! May grocery! So, nagdala na lang ako para hindi na bili ng bili doon. Diba? Pagdating doon, yung bibilin ko na lang isda. Yun yung pinaka-main goal ko. Isda. Araw-araw ako makain ng isda. Nag-prepare ako ng mga dadalhin namin. Actually, hindi pa lahat yan. Kulang pa yan. At saka ito, hiniram ko kay Maring Arme. Ay, Maring Arme! Kay Maring... Sino ba yun? Andrea. Ayan. Dalawa to para kay housemate at para sa akin. Ayan siya mga besh. Hiram-hiram lang mga besh. Bakit ka pa bibili kung may mahihiraman naman, no? Ayan. Upuan yan, ayan. Kita nyo? Lakihan nyo yung mata nyo para makita nyo. Ayan siya. Upuan yan dyan ba? Parang namimingwit ka. Dadalhin din namin to. Tig-isa kami ng housemate. Para hindi na kami manghihila doon sa gilid ng dagat ng upuan to, ng bigat-bigat. Ayoko nang hihila kasi minsan may bayad o kapag doon ka nag-stay, parang ewan ko, basta mas okay itong magdala na lang na ganito. Sa dami ng mga dinadala ko mga bes, akala mo ilalayas kami, hindi na kami uwi. Sure. Pag-alis tayo, mamamatay yung kangkong ko at saka yung tanglad ko. I understand. I got a
abot hanggang Cubao. Traffic is real. Monday. Ah, grabe traffic, oy. Welcome to Manila. Grabe ka naman sa Manila, ni? Ikaw talaga. Monday. Grabe ka traffic. Welcome to Croatia. Traffic siya kasi itong magbabayad ka ng toll. Ayan o. Iba kasi dito sa Croatia, kailangan mong kumuha ng papel yung ibibigay sa'yo. Kapag walang nagbabantay yung machine, kapag mayroon ay abot lang sa'yo, tapos doon mo sa end mo at babayaran. So matraffic siya. Kaya ayan, doon ka kukuha, oh. Diyan. Malapit na. Ayan si kuya, yung nagbibigay. Ayan siya. Hello. So ito lang yun, iabot lang nila yan. Doon din sa kabilang side, oh, traffic din. Kasi paano din yan sila, kukuha din ng ticket katulad nito. So ito yung babayaran mo to pag exit mo doon sa kabilang side. Ayan siya. So traffic din doon na side, oh. Uy mga besh, nabuang. After 5 minutes, simula nang umalis kami doon sa ba? Ang haba ng traffic, oh. Hello. Tingnan nyo. Nabuang. Hindi ang tagal pa nila dyan. May ginawa ko. Grabe kahaba talaga niya, oh. Ilang kilometro na yan. Ang speed ni housemate 120 na yan, ha. Tapos ang grabe, ang haba ng traffic. Kita niyo ba mga besh? Hindi ko alam mga besh kung may nakikita kayo, eh. Kita niyo yung dagat? Tubig man yun mga besh. Yun, tubig yun. Tanaw ko na ang dagat mga besh. Malapit na kami sa aming destinasyon. Mga nasa 20 km na lang. Kahadlok ba nigmahog? Di ako simba ko, eh. Tingnan nyo naman. Grabing yan. Patay ka man talaga pag gumulong yung sasakyan dyan. Ang oras pala ngayon is alas 12 mahigit. So umalis kami ng bahay ay alas 3:30 ng umaga. Noon, nung pumunta kami dito last year, nakarating kami dito is mga doon sa Rijeka, sa Opatija, is mga 9, mga 10 o'clock ng umaga. Tapos nung nakaraan kasi, umalis kami ng alas 2 ng madaling araw. Ngayon, 3:30 kami umalis, kaya ito. Tapos natulog si housemate ng mga isang oras mahigit. Tapos hinto kay kumain. So natatagalan kami. Welcome to Krk. Ito yung Krk. Ito yung Most Krk or tulay ba? Tulay. Ang baba niyan is tubig, dagat. Nandiyan kami last year sa baba niya nag-swimming. Tapos gusto ni housemate mag-walking kami rito. Hindi ako makahinga, nininervyos ako. Sabi ko sa kanya magsiuwi na tayo. Mahaba-haba to, eh. Ayokong tumingin sa baba kasi baka mamaya mahimatay ako sa nervyos. Awang ko ba? Ayoko talaga ng mga ganito. Yung sa baba ay tubig, hindi ako makahinga mga besh. Feeling ko mga besh kaya mamamatay ako mga besh. Hindi kasi ako marunong lumangoy. Kaya takot ako sa tubig. Madaming sasakyan, ah. Traffic yarn. Ayan na, tapos na yung tulay. Nakapasok na tayo sa Krk Island. Welcome sa Krk Island, Croatia. Pwede kayong mag-stop over dyan, mag-sightseeing kasi maganda yung view. Dito rin pala. Pero mas malaki yung malaking traffic yung palabas ng Krk.
Yung papasok. Sus Maria. Hindi gaano. Yung traffic palabas ka hanggang doon. Ayan o. Paisa-isa lang yan pero mahaba yan sila. Mga besh, pag-abot na dari actually umuulan naman na talaga no. Pagpasok ko lang namin sa Croatia. Timing pag-abot na mo dito sa accommodation. I mean dito sa area na to. Umuulan na talaga siya mga besh. Saan ko ba kayo ilalagay mga besh? Wala ba na ako lagayan? Nandun sa sasakyan. So ayan, nandito kami tumambay. Andun yung dagat. Ayan. So maulan. Yung housemate ko hinihingi niya jacket niya. Totoo? This is ma? Hindi na lang ako magreklamo mga besh kaya siya man ang nag-drive no. Kawawa naman. So nilalamig ako kaya magkakape ako. Nadulas ako kanina. Ito. Umapaw yung kape ko mga besh. Pastilan, ginoo ko. Ito yung microwave nila mga besh. Ito. Na maikot kaya yan? Ano yan mga besh? Teka muna. Andito na naman tayo sa hindi na naman natin alam gamitin. Ay. Ito pala mga besh. GT start daw. Umuulan pa rin sa labas. Ayaw mo daw kumain ng housemate ko mga besh. Pero ako nagugutom. Masakit yung ulo ko kasi kulang ako sa tulog. Si housemate natulog na siya ng alas 8. Ako mga alas 10 na ako natulog. Mga 10:30. Tapos, nagising ako na mga 12:30. Hindi na ako nakatulog ulit. Pagka alas 2, pag alarm ng cellphone ko, bumangon na ako. Tapos si housemate kasi nakita ko siyang, ano pa siya, humihilik. Hindi ko siya ginising mga besh. Mga 2:30 ko na siya ginising. Gutom na gyud ko mga besh. Nagigabutangan sa akong kagutom. Pagkatapos kong kumain, hindi ko alam ang gagawin ko. Kasi medyo sumasakit yung ulo ko. Baka matulog ako. Tapos, kasi si housemate, i-idlip daw siya. Harap ng pancit ko. So, update ko na lang kayo ulit. Sa aming dito. Kain tayo mga besh. Ito lang yung kainin ko. Ito yung baon ko eh. Sayang naman kung hindi ko ubusin, di ba? Sarap ng kape mga besh. So, yeah. Siya, agin naman yung next video mga besh. Bukas. Magbe-video ako ulit. Kasi parang nasa mood ako. Sinipag ako mag-video. Mainit. Bye.